Malapit na tayong magbanggaan ng direkta sa Iran na kamakailan lang nangyari. Patuloy na nagdadala ng lakas militar ang Estados Unidos sa rehiyon habang ang Iran ay nagtutago ng pasilidad at pinalalakas ang mga lagusan sa ilalim ng lupa kahit may negosasyon. Magandang araw, ako si Ari at sisimulan natin sa sinabi ni Amos Yadlin, ang dating hepe ng militar na intelihensya ng FDI na nagsalita sa telebisyon ng Israel ngayong araw. Noong nakaraang linggo, pinayagan kong lumipad papuntang Munich. Pero ngayong weekend, magdadalawang isip na ako. At syempre, hindi lang basta kung sino nagsabi nito, kundi may alam talaga. Paano nga ba nakikita ang mga bagay, ang paghahanda at kilos na ito mula sa loob? Ngayon, mahalaga ito. Pinapakalma rin ni Yadlin ang ating pagkabahala dahil pinaaalala niya ang isang bagay na madalas nating nakakalimutan kapag nakakakita tayo ng mga headline at kilos militar. Karaniwan, ang superpower ay hindi agad sumasali sa digmaan sa loob ng ilang araw. Kung may natitira pang diplomatikong paraan na pwedeng subukan, iyon ang sinusunod na proseso. Ibig sabihin, oo, parang mas malapit na mangyari ang sitwasyon, pero may bahagi pa rin ng negosasyon na kailangang pagdaanan at ubusin. Sa ganitong konteksto, nagaganap ang negosasyon ng Estados Unidos at Iran ayon sa mga ulat matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Nagkaroon ng serye ng pag-uusap nitong Martes sa Geneva sa tirahan ng embahador ng Oman. Sa harap ng United Nations at mahigpit na seguridad, dalawang mensahe ang inuulit. Kinikilala ng mga opisyal ng Estados Unidos ang progreso, ngunit malinaw na marami pang dapat talakayin. At sa panig ng Iran, idineklara ng kalihim na si Abbas Araghchi na sa round na ito ay tinalakay ang mas seryosong mga usapin. Kahit papaano, mas seryoso kaysa dati. Naging mas konstruktibo ang atmosfera at nagkasundo sila sa mga prinsipyo para simulan ang pagsulat ng posibleng kasunduan. Hanggang doon pwedeng sabihin ng isa na ayos lang, parang normal na diplomasya, pero tingnan natin ang konteksto dahil ang konteksto ang nagpapabago o nagbibigay ng bigat sa bawat pahayag. Sa unang round, tandaan natin, ang lugar ay Oman na matagal nang nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng Washington at Tehran. At dito, sa ikalawang round na ito, mula pa sa simula, nagbigay ng malinaw na kondisyon ang mataas na opisyal ng Iran na huwag sanang dumating ang Estados Unidos na may hindi makatotohanang kahilingan. At nandoon mismo ang pinakapunto ng lahat ng ito dahil ayon sa mga sinasabi, ayaw ng Iran na pakialaman ang kanilang programa ng mga misil o ang kanilang suporta sa mga armadong grupo sa rehiyon. Sa ibang salita, gusto nilang pag-usapan ang tungkol sa nuklear. At kalahati lang, dapat sabihin, pero ayaw nilang pag-usapan ang buong pakete ng. At sa panig ng Estados Unidos, sinabi ng Vice Presidente na hindi tinatanggap ng Iran ang mga pulang linya ni Pangulong Donald Trump. Lalo na pagdating sa programang nuklear at sa programang ballistic missiles. Nagbabala si Benz na kung magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran, maaaring magdulot ito ng arms race sa gitnang silangan. Binigyang diin niya na para sa Washington, simple lang. Hindi dapat magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Samantala, patuloy pa rin ang Iran sa ginagawa nitong palagi gaya ng rehimeng Ayatollah. Nagpapadala sila ng magkaibang mensahe sabay. Kailangan mong maintindihan ito ng malinaw, depende sa pinapanood mo at coverage ng media outlet sa bansa mo. Dahil hindi naman sila nagsisinungaling o nag-iimbento. Simple lang, magkaiba ang mensahe ng Iran. Isa para sa mga mamamayan nila sa Persian at isa pa para sa mundo sa Ingles. Ang presidente ng Iran ay nagpapakita ng pagiging praktikal. Ang kalihim ng ugnayang panlabas ay kalmadong negosyador at si Ali Khamenei, ang pinakamataas na pinuno, ay nagbabanta. Sa katunayan, nagpadala ng direktang mensahe si Khamenei kay Trump na nagsasabing, sa totoo lang, hindi ka rin magtatagumpay na pabagsakin ang Republika ng Islam. At ang totoo, si Khamenei ay ginugol ang mga nakaraang araw sa paglalathala ng mga direktang banta na palubugin ang mga aircraft carrier. Kaya, ano ba talaga ang dapat maintindihan dito? Na ang diplomasya rito ay hindi lang basta diplomasya. Isa itong kasangkapan sa gitna ng labanan ng lakas. Lahat ng ito ay nagdulot ng kilos militar ng Estados Unidos. Isang makasaysayang pangyayari sa rehiyon. Sa loob lamang ng huling 24 na oras, naiulat ang pagpapadala ng mahigit 50 eroplanong pandigma ng Estados Unidos
patungong gitnang silangan, kabilang na ang F-35. Para sa iba, mahigit 50 eroplano ay parang numero lang. Pero para mas maintindihan natin ito, pinag-uusapan natin ang mga 5th generation na eroplano, stealth na disenyo para makalusot sa depensa at iba pang platapormang kumukumpleto sa pakete. Isa itong paraan ng pagsasabi na ang opsyon ng militar ay hindi lang isang slogan, kitang-kita ito, pisikal itong nasa gitna ng eksena, isang mahalagang bagay. Para updated ka sa mga balita sa Israel, mag-subscribe at i-activate ang kampanita para alam mo kapag may bagong video ako. Sige, magpatuloy tayo. May isa pang mahalagang kaganapan sa dramang ito, ang paggalaw ng pinakamalaking aircraft carrier sa mundo. Ang halimaw ng Amerika, si Gerald Ford, na pagkatapos ipadala ni Pangulong Trump. Ibig sabihin, pinayagan ng lumipat sa gitnang silangan. Naitala ngayong araw na pumasok ito sa kipot ng Gibraltar, malapit sa baybayin ng Morocco, patungo sa dagat Mediterranean. Para maintindihan natin, ano ba itong aircraft carrier na ito, ang Ford? Pinag-uusapan natin ang isang nuclear aircraft carrier na may higit sa 100,000 toneladang displacement at 338 metro ang haba. At kung hindi ka sanay magtantiya ng metro, katumbas ito ng 3 football field. Isa itong halimaw na may 25 palapag, pinapagana ng 2 A1B na reaktor at kayang maglayag ng higit sa 3 puknot. Sa loob nito, kayang mag-operate ng isang air wing na may 75 hanggang 90 na eroplano. At ang ekosistemang pantao, literal na isa itong lumulutang na lungsod. Mga 4,500 katao kasama na ang tripulante at ang air wing. Ang pinakaseryoso dito ay hindi lang ang laki, kundi ang bilis. Ang disenyo ng klaseng ito ay nakatuon sa paglikha ng humigit kumulang 160 combat sorties kada araw. May kakayahan itong umabot ng hanggang 200 at 70 sa loob lamang ng 24 na oras. Dahil sa mga sistema tulad ng electromagnetic launch, LMALS, at advanced arresting gear braking, kapag ang ganitong kagamitan ay lumapit, hindi ito basta bisita o namamasyal lang. Literal itong senyales ng kapangyarihan at napakalakas na puwersa. At dito, kailangan nating ipaliwanag ang isang bagay. Kapag gumalaw ang ganitong aircraft carrier, hindi ito ordinaryong barkong pandigma na nagbabantay lang sa baybayin. Isa itong lumulutang na lungsod, may kasamang mga eroplanong pandigma, mga escort na logistiko, at isang napakalakas na mensaheng estratehiko. Batay sa pagtataya at bilis nito, maaaring dumating ang aircraft carrier sa teatro ng digmaan sa pagitan ng Pebrero 20 at 21. Mas maaga ito kaysa sa mga naunang usapan na unang bahagi ng Marso. Sa petsang ito, magiging handa na ito at nasa posisyon para umatake. Mahalaga rin itong madadagdag sa aircraft carrier na Lincoln sa rehiyon. Kaya 2 carrier ang magbabantay sa magkabilang panig ng Iran. Sa isang banda, ang Ford na nakumpirma nang pumasok na sa Mediterranean. Kaya ang kanilang deployment ng digmaan ay gagawin mismo sa tapat ng baybayin ng Israel at ang Lincoln na ilang linggo nang nagbabantay sa timog na bahagi ng Iran. Sige, pero hindi natin matitiyak kung may atake bukas. Ibig sabihin, nabuksan na talaga ang pagkakataon para sa kakayahan ayon sa estratehikong pananaw ng Estados Unidos. Ang paglalagay ng isa pang aircraft carrier na ganito kalaki, siyempre, nagbibigay ito ng napakalaking estratehikong kalamangan. Tulad ng sinabi ko, nagbanta si Khamenei na handa ang Iran na palubugin ang aircraft carrier ng Estados Unidos. Sinabi rin niya kaugnay ng Ford na papunta na ang isang aircraft carrier ay isang mapanganib na makina, pero mas mapanganib ang sandata na kayang palubugin ito hanggang sa kailaliman ng dagat. Iyon ang kanyang mga pahayag. Sinasabi nila na nagpadala kami ng barko, sabi ng Iran, ayos lang, mapanganib na makina yan. Pero mas delikado pa kaysa sa barkong iyon ang sandatang sinasabi natin na siyang nagpalubog sa barkong iyon sa gitna ng dagat. At ito ay bahagi ng naratibo ng rehimen ng Iran na ipakita na hindi sila natatakot. Pero ang totoo, kapag ganito magsalita ang magkabilang panig, lumiit ang puwang para magkamali. At diyan nangyayari ang mga aksidente, maling pagbasa at maling kalkulasyon. At ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang ulat. Batay sa mga satellite images ng Iran,
kung saan naghahanda at pinapalakas nila ang ilang military at nuclear sites na inatake noong huling yugto ng tensyon. Ang pangkalahatang ideya ay ganito. Habang sinusubukan ng Washington na makipagnegosasyon ng isang nuklear na kasunduan sa banta ng aksyong militar ng Zipaya, puspusan namang nagtatrabaho ang Iran para protektahan ang mga sensitibong infrastruktura. Pinakasimbolikong kaso ang military complex ng Parchis sa timog kanluran ng Tehran. Historikal na sensitibo ang lugar na ito dahil ilang dekada ng pinaghihinala ng kanluran na dito ginawa ang mga pagsubok na kaugnay sa mga pagsabog para sa sandatang nuklear. Ang ipinapakita ng mga larawan ay may bagong pasilidad sa lugar na iyon. Ang Iran ay tila nagtayo ng isang uri ng matibay na konkretong takip at pagkatapos ay tinabunan ito ng lupa. Pangunahing layunin ay itago ito at bigyan ng dagdag na proteksyon. Isang paraan para lituhin ang kalaban. Huwag tayong magpaloko, mahirap magtago dahil may mga sasakyang panghimpapawid na nagmamanman sa Iran 24 na oras araw-araw. May naiulat na aktibidad malapit sa Natanz, sa paligid ng lagusan sa ilalim ng bundok, kabilang ang galaw ng truck, panghalo ng semento at mabibigat na makinarya. Sa kabuuan, ipinapakita nito ang pagpapatibay ng depensa sa mga pasukan. Malinaw ang mensahe, pinapalakas ng Iran ang seguridad ng kanilang mahahalagang infrastruktura. Ang tanong, ginagawa ba nila ito para lumaban sa pag-atake o para magpalipas ng oras at makipagnegosasyon mula sa mas ligtas na posisyon? Sabihin mo sa akin kung ano ang iniisip mo sa mga komento. Malamang pareho. At sa totoo lang, ang ganitong uri ng mga kilos ay napapansin habang may mga ulat ng pagsabog at mga haligi ng usok sa mga lugar tulad ng Tehran at Shiraz, na ang mga dahilan ay hindi pa ganap na malinaw. At ito ay nangyayari na sa loob ng ilang linggo. Ngayon, gusto kong lumipat sa Israel dahil habang may mga nangyayari sa labas, may mga galaw din dito. Ngayong araw, ibinahagi sa mga Israeli media na sa loob ng sistema ng seguridad ng Israel ay may malinaw at napakalapit na operatibong hypothesis na pinagtatrabahuhan. Kung magpasya ang Estados Unidos na atakihin ang Iran sa mga susunod na araw, maaaring tumanggap ang Israel ng pag-atake mula sa Iran kahit hindi ito direktang lumahok sa pag-atake. Dahil dito, ang Internal Front Command at mga serbisyong pang-emerhensya ay nasa pinakamataas na kahandaan ngayon. At ang atmosfera sa depensa ay literal na nasa pinakamataas na tensyon, laging nakaalerto. Maging ang ulat na ipinagpaliban ang pagpupulong ng gabinete ng seguridad para maiwasan ang maling kalkulasyon ng Iran. Isa itong sitwasyon kung saan ang maling pagbasa ay pwedeng magpabilis ng lahat bago ito nararapat. Tinataya ng mga matataas na opisyal ng Israel na hindi magiging bigla ang pag-atake ang ganitong senaryo. At hindi lang iyon, kundi isang kampanya na mas mahaba at mas matagal. Maaaring sumaklaw ang mga layunin mula sa arsenal ng ballistic missile hanggang sa pangunahing infrastruktura ng rehimen ng Iran na nakatutok sa mahahalagang target gaya ng mga pangunahing personalidad ng rehimen. May panganib na agad sumali ang mga Houthi at maaaring magpasya rin ang Hezbollah na pumasok mula sa Nibar. At idagdag pa natin dyan ang mga huling pahayag ng punong ehekutibo ng Israel Aerospace Industries, Boaz Levi, na nagsalita tungkol sa Arrow 4 system na tinatawag niyang pamalit sa System 2 na malapit nang maging lipas. Sa pagpasok nito, sinabi niya na nagmamadali ang Israel upang maging handa para sa susunod na digmaan. Iyan ang mga pahayag niya. Sabi ni Levi, ang Arrow 3 at Arrow 4 ay may mas advanced na kakayahan laban sa mga banta mula sa himpapawid. Sa Arrow 4, layunin nilang mas pataasin ang tagumpay ng interception. At ito ay magiging 100% na integrated sa Israeli na artificial intelligence. Dagdag pa rito, sinabi niya na noong 12 araw na digmaan laban sa Iran, gumamit sila ng maraming interceptor pero nagtatrabaho sila 24/7 para maibigay ang kinakailangang dami ng mga interceptor na hinihingi ng FDI. Sa madaling salita, hindi basta-basta nanonood ang Israel sa mga negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Habang nangyayari ito at lumilipas ang mga linggo, lahat ng ahensya ng bansa ay naghahanda para sa pinakamasamang posibleng mangyari. Kaya ngayon, ang opisyal na usapan ay parang normal lang. Mga negosasyon, diplomasya, mga round, mga pahayag.
Pero sa ilalim nito, ang nakikita, ang kinokoordina, ang nangyayari sa totoong eksena. Ito ay paghahanda at isang tahimik na karera para mapabuti ang kanilang mga posisyon. Sa panig ng Iran, United States at Israel, gumagalaw ang United States ng aircraft carrier at fighter jet. Nagtatago ang Iran ng mga lagusan at tinatakpan ang pasilidad, habang pinapabilis ng Israel ang depensa at naghahanda sa susunod na yugto. Ang tanong ay, ano ang mangyayari ngayon? Magpapatuloy pa ba ang diplomatikong hakbang habang pumoposisyon ang militar? O papasok na tayo sa susunod na yugto ng plano, kung saan ang diplomasya ay nagsisimula ng matapos, nauubos at tumatagal na lang para magpalipas ng oras? Naririnig ko yan sa mga komento. Sa aking bahagi, babantayan ko ang lahat ng ito ng malapitan dito gaya ng dati na may malinaw na impormasyon at walang masyadong ingay. Mag-subscribe, i-activate ang kampanilya at mag-iwan ng like bago umalis.